kaming handa, pero ang init, lapot na lapot ako, walang aircon. Sabi ko, may aircon naman ah. Sabi niya, ang init kaya, pawis na pawis ako. Sabi ng chewing ko, gaga, kaya ako pinagpapawisan. Yung suso mo nakasawsaw sa supot at saka sa suko. Ang laki-laki kasi ng dede nung shahin ko. Kaya dapat talaga, umiinom kayo ng soup kasi nakakaganda ng pakiramdam yan. At saka syempre, ang lalo nakakaganda, pag nagsuka ng alahas ng Wonderlux by Chen. Thank you very much, the Wonderlux! At sa lahat ng kanyang mga followers. And also we want to say thank you sa major sponsor natin, Bello Medical Group. Thank you. Urban Smiles, Doc RFD, thank you, I love you. Diba, lalo ako nagmukhang queen dahil sa bago kong veneers. Diba, Urban Smiles. Aficionado, Sir Joel Cruz, I love you. H&H Makeover Salon, Swap Wheels on the Go, Doon Thai and Asian Fusion Cuisine, Jaja Cafe, Avocadoria PH, Gelak Philippines, Takoyati, Kusina ni Gracia, Max Mango PH, VG Cebu Lechon, Java's Lechon, Baboy and Baka, Davis Diet and Hemans, Hungry Daddy, Pasta Polo, Love Bite, 75K Prince. Ayan. At syempre, palakpakan din naman natin ang napakalaging nakasuporta sa akin, ang ating orchestra, headed by our musical director, Marvin Carrido. Ang ating dancers sa A-Team and Fam MNL, thank you very much. At syempre, ang mga boss ko na nandito, maraming salamat kay Tita Cory, kay Sir Carlo na nandito kanina, kay Direct LMD, thank you very much for the flowers. Lagi kami pa flowers, maraming salamat po. Sir Louie, thank you very much. Sir Deo, thank you very much sa aking mga boss na laging nandito at nakasupport sa akin. Kay Paul Cabral, and Congressman Rachel, thank you very much. Sa lahat ng mga friends ko, kay Liz Uy, thank you very much. Nagpaiyak sa akin sa dressing room, wala namang siya ginawa, nag-iyakan na kami. Maraming salamat. To all of my little ponies, thank you very much. Sa lahat ng mga Vice Iron fans, thank you very much. Sa inyo lahat, madlang people, thank you very much. Alam mo, isa pang kinakapa-proud ko, pag tinatawag nila akong Metro Manila Film Festival Queen, di ko naman hiningi yung title na yun, tinatawag lang naman nila. Di ko naman alam kung legit. Metro Manila Film Festival Queen daw ako. Pero ang nanay ko kasi, ang dream niya, gusto niyang maging teleserye queen ako. Sabi niya, ba't di ka mag-teleserye? Tingnan mo yung bestie mo, di ba? Siya ang primetime king. Probinsyano, ngayon Batang Quiapo, lahat ng gawin niya #1. Di ba? Sabi niya lahat, ba't di ka ba't di ka chumika sa Dreamscape? The best teleseries ginagawa ng Dreamscape. Sabi ng nanay ko. Kaya naman chumika ako sa mga boss ko. Sabi ko, Sir Deo, kasi gusto ng nanay kong mag-teleserye kung ako, pwede niya ba akong gawan ng teleserye. Si Tita Cory, sinuportahan niya, hindi naman ako. Pinatry niya sa akin lahat. So, binigyan nila ako ng pagkakataon, kaya lang, it was my fault kasi sobra kong busy, hindi ko natatapos yung mga teleserye. I tried shooting for Darna, pero isang eksena lang ang nagawa ko. Kaya hindi natuloy. I also tried shooting for Dirty Linen, pero isang eksena lang din ang na-taping ko, kaya hindi natuloy. And also, Batang Quiapo, ako dapat ang maglo-launch sa first episode. Nag-shoot ako, pero hindi ko natapos kasi nagkasakit ako, so hindi natuloy. Eh since nanghihinayin naman kami, baka hindi nyo makita yung mga pinaghirapan namin kahit tigi-tigisang shooting na. Gusto kong ipakita sa inyo itong mga nagawa kong teleserye para ma-proud yung nanay ko. Kasi gusto niya maging teleserye queen ako. So ladies and gentlemen, please watch this. Matulad dati, naka-green screen. Ay, walaan kita! Walang tao dito, Carlo! Lalaki mo, lalaki mo! Nasaan ang lalaki mo? Pwede ba mag-usap tayo? Nasaan ang lalaki mo? Ay, magkakuha. Magsisimula ng alamat ng kabon. Magsimula ko naman ito nang nakalimutan ng kanalinya. Hindi naman ako magsasabihin niya. Ay, isip na ko yung matanda. Hindi! Nagagalit siya. Dahil hindi naman ako magsasabihin niya. Kaya naman, ay, magsisimula ng alamat ng kabon. Samahan niyo kong bilang. Kung ilang beses niya sasabihin ng kabon. In 3, 2, 1. Oh, come on! Come on! 2! Come on! 3! Huwag niyong sabihin dyan, dali. Huwag mong sabihin na totoo ang iniisip ko. Pinapatawa niyo akong dalawa. Come on, Leona. 4! Huwag niyong sabihin na totoo ang iniisip ko. Come on! 5! Come on! 6! Kaya ba? Kulang ka pa ng apat. Dahil pag nakasampu ka, mananalo ka ng premyo!
Sige na, gusto ko lang talaga mapanalunan yung plano na this year. Kasi hindi ko na panalunan last year. Sige na, konti ka mo pa. Pinapatawa niyo ako. Ang gusto mo, pinapagawa ka pa. Sige na, come on, come on. Seven! Ano gusto niyo? Tuhugin ko kayong dalawa? Okay na, tuhugin mo kami. Tuloy mo lahat ang gusto mo, pero kumplituhin mo yung 10 kamon. Tatlo na lang. Sige na, please, pagkatapos ito, kahit ano sabihin mo, kahit mamon, kahon, hamon, sabihin mo na ito gusto mo, pero ngayon, kamon, sabihin mo, kamon, dalawa pa. Oh, come on. Eh! Come on, ang kapal ng mukha mo nito! Saan mo? Congratulations! Nakasabuhan ka mo! Ang galing mo, Harry! Sabi mo, 10 kamon na nasabi mo sa mag-i-index na ko. Ang galing! Congratulations! Uloy! Ay, siya mo. Ano ba yun? Akala ka concerning si Tendian ng pane at nakablue shades pa yun ang chair. At 50 pesos lang sa Quiapo. Ano to? 50 shades of blue. Hey, Tendian. Ang ginagawa mo dito? Alam mo nang bilang ako food packs. Hindi mo imbitado. Ano yun? Hindi mo bitaw ang sarili ko. Oh? Ako pala. Ako nga rin. Hindi naman naman bayad dito. Dahil ko naman sa catering. Kaya sumama na ako. Ganda ng outfit mo ah. Sino ka dyan? A. Kuya James. B. Magician. C. Ahete ng St. Peter. Ito ang tanong ngayon. Sobrang guwapo, di ba? Sige na lang. Guwapo mo. Ano to? Sino ba kitang guwapo? Tapos sa akin, smile lang. Balik mo naman. Bad trip to. Mahal. Ang ganda-ganda mo. Dalaga-dalaga ka na. Yan. Yan talaga hinihintay ko sa dulo mo. Talagang dalaga na ako. Ang tangkad ko na, di ba? Albok bakit? Tuli lang yan. Patuli ako rin. Baka naman. Anong baka naman? Baka naman pwede naman. Pwede naman ano? Tuliin kita? Hoy! Tanda-tanda mo na. Tsaka kulat-kulat na yan. Baka naleder na yan sa tigas mo. Ang dami. Gusto mo talaga? O teka. Teka lang. Etong gagamitin ko. Gusto mo talaga? Halika na. Ano gusto mo? I-re-rate ako na o pakupulo ako muna para lumamot ang konti. Halika na. Tutuloyin kita. Hoy! Hoy! Sama kita. Get out. Get out. Come over here. I'll tuloy you. Papa Diyos po. Sandali, sino ba yan? Dala. Yung team, papunta sa mga ng kapatid. Pasok ka! Paano ba? Sige. Pasok ka! Gusto mo ng juice? Tubig? Gusto mo? Hindi. Beta tayo na lang. Nagdudugo kasing ginagin ko. Gusto mo ba kasi yata? Ano mga plano ka na? Ha? Oo.
Spirit, napanood ko. Joke na agad si Lois, si John, si Julia. Tapos, mas kalaki niya. Oh, kwento niya ako sa'yo. Salamat naman at bumalik ka na ulit. Siyempre, lalaan kita lagi. Pwede bang bisitahin kita rito pag nangangati? Bakit pag nangangati ka? Text mo ako, window. Oo naman, pwede. Kaya magiging masaya ako. Tutulungan tayo. Alam mo, nangangati na ako ngayon. Wow. Ito ibang power. Siya lang ang kakilala ko na kayang magpatay ng siga sa pamamagitan ng isang dura. Pag may siga sa mga kapitbahay ng ginaginaw, namamatay agad. Ibang powers ng nanay ko. At saka yung mga nanay nyo nung pandemic, di ba? Mga nagplantita lahat. Kung saan saan pa bumibili ng pumupunta ng kung saan saan para bumili ng lupa, para magtanim ng halaman. Yung nanay ko kayang magpatubo ng puno kahit sa marmol. Iba. At saka yung nanay ko ngayon, ibang talent, kayang-kaya niya magpababa ng bill ng Meralco gamit lamang ang asukal. Oo, pag malapit ng mag-reading, yung taga-Meralco sa kontador namin, yung kontador namin nilalagyan niya ng asukal para langgamin. Kasi pag nilanggam yung kontador, mga geologists lang nakakaalam nito, pag nilanggam yung kontador, papasok yung langgam dun sa loob, tapos sasakyan niya yung kamay ng metro, bumabagal yun. Gawin niyo yun, lagyan niyo ng yung Meralco mo. Pag nilanggam yung mababa yung bill niyo. Oo. At talaga yun ay tinuturo ko sa inyo, di ba? Paglugi Meralco. Iba yung nanay ko. Dati-dati natatanda ko pa, nung nabully ako sa school, may nambugbog sa akin sa school. Umuwi ako, sabi ko, Nay, nabully ako, binugbog ako. Sabi ng nanay ko, akong bahala. Lahat ng nanay, pag nabully yung anak nila, pupunta ng eskwelahan, pupunta sa principal o sa guidance council of maglileklam. Iba yung nanay ko. Nung nabully ako sa school, yung nanay ko pumunta sa school. Tapos nag-member ng fraternity. Sabi niya, i-respect niyo yung mga anak ko. Oo, yun ang pinakamatandang membro ng Alpha Kappa Rho. Akro yung nanay ko dati. Oo, hindi. Iba talaga yung nanay ko. Iba. Pero aminin nyo, kahit saan tayo nanggaling, kahit saan tayo mapunta, anumang klaseng tao tayo, lahat tayo naniniwala na ang totoong mga reyna ng buhay natin, mga nanay natin. Diba? Anumang mga kabwisitang ginagawa natin sa buhay nila, hindi nagmamaliw ang kanilang pagmamahal, kahit nabibwisit ang mga nanay natin sa atin. Pero gusto rin natin malaman ng ating mga nanay, na mga nanay, kung nagagalit kayo sa amin, sana matandaan nyo, kung naiinis kayo sa amin, sana alam nyo na naiinis din kami sa inyo minsan. Nakakabwis din kaya mga eksena nyo. Diba, minsan may mga pagkakataon na parang nare-realize mo, parang mas mahal ng nanay mo yung mga ibang tao kaysa sa'yo. Na-experience niyo ba yun? Yung parang mas mahal ng nanay niyo yung bisita kaysa sa inyo. Aminin niyo, pag tayo sa bahay, pag kumakain tayo, paghahanda tayo ng mga nanay natin, pero pag gagamitin natin, lumang plato, kahit pingas-pingas na, lumang kutsarang tinidor, kahit dalawa na lang yung kamay ng tinidor, diba? Puro luma, diba? Pero pag darating ng bisita, tangina ilalabas lahat ng bagong plato sa platera. Papagamit mga bagong gamit. Parang isip, bakit mas mahal nila yata yung bisita kaysa sa amin? Di ba? Ang daming ginagawa ng mga nanay na natin, parang mas mahal nila. Tapat
Tapos yung mga nanay natin, isang double standard din. Ang dami niyong tinuturo sa amin ng mga magagandang asal, pero kayo rin naman ang bumabalik. Sasabihin niya sa atin, o anak ha, ayaw kitang lumaking sinungaling. O, sasabihin ng nanay ko sa akin, anak, huwag kang lalaking sinungaling. Okay po, okay po. Pero pag may dumating na naniningil, alipakita! Sabihin ko, wala ako. Huwag daw ako lalaking sinungaling, pero pag may maniningil, kailangan ipagsinungaling ko siya. Tapos sasabihin ko, kayo mga bata kayo, huwag kayong lalaking kriminal. Huwag daw tayong lalaking kriminal. Pero pag nag-away-away tayo mga kapatid, tangin na nyo, nag-away-away kayo, itong kutsilyo, magbatayan kayo. Okay lang pala maging kriminal, basta kapatid mo yung papatayin mo. Pero pag ibang tao, hindi pwede. Diba? Kaya hindi ko maintindihan talaga. Tapos sasabihin niya, oh, kaya babata niyo pa, huwag kayong lalaking tamad. Hindi kayo asensi pag lumaki pag mga tamad kayo. Huwag daw tayo lalaking tamad. Pero sila, remote control lang, nasa tabi nila, papaabot pa. Pero hindi, joke lang. Mahal na mahal natin ang mga nanay natin. Kaya naman sa gabing ito, lalo na yung may mga kasamang nanay kanina, di ba yun yung pamilya, kasama yung family, maganda yan, na sinamahan mo yung nanay mo dito kasi alam mo mapapasaya niya, mapapasaya mo siya pag sinama mo yung nanay mo rito. What's your name? Marnie. Marnie. Okay. Alam mo ba na dahil kasama mo yung nanay mo dito, uuwi kayong masaya yung nanay mo? Alam mo ba kung paano mo mapapasaya ang nanay mo? Paano mo napapasaya ang nanay mo? Tayo ka nga. Kanina ka pa nakatayo. Ako kanina pa ako nakatayo. Yeah. Paano mo napapasaya ang nanay mo? Ano nang kunin? Natapat ko na kasi akong pinimita. Hindi pa gagana ito pag hawak ko. Kabuto. Paano mo mapapasaya ang nanay mo? Yung mga tinuturo niya sa amin, ng mga bata, yun, susundin namin. Maging mapagmahal, unawain. Pag sinusunod mo ang mga sinasabi ng nanay mo, alam mo napapasaya mo siya. Opo, lalo na ngayon, siyempre, tandaan sila. Alam na namin yung tama't mali. Dapat, kung ano yung tinuturo nila, susundin namin. Iba, batong pamilyang ito. Ikaw ate, okay? Paano mo napapasaya yung nanay mo? Namatay na po yung nanay ko ng mga. Gusto mo siyang mapasaya? Sumunod ka, alagaan mo siya doon. Paano mo siya mapapasaya ngayon? Namatay na siya ng mga. Hindi, joke lang, pinapatawa lang kita. Sorry to hear that. Okay lang namatay yung nanay mo nung March. Yung lolo ko namatay a few years ago. O di at least tayo namatay at tayo, di ba? Okay. Pero nung nabubuhay siya, paano mo siya pinapasaya? Sundin lang lahat ng gusto niya, yung mga tinuro niya, ganyan. Pero hindi mo sinunod kaya namatay siya? Joke lang. Okay, magandang alam natin kung paano natin napapasaya yung mga magulang natin. Pag tinanong mo yung mga tao, paano mo napapasaya yung nanay mo? Ay, pag inuutosan niya ako, sinusunod ko siya. Paano mo napapasaya yung nanay mo? Ay, nag-aaral ako mabuti. Pag may honor ako, napapasaya ko siya. Maganda na alam natin kung paano natin napapasaya yung mga magulang natin. Pero ito serious question. Alam niyo rin ba kung kailan natin napapaiyak yung mga nanay natin? Maraming pagkakataon na umiiyak yung mga nanay natin pero hindi nila sinasabi. Umiiyak yung mga nanay natin pag na-realize nila na sila ang nagturong maglakad sa atin ng mga bata pa tayo. Sila ang nagturo na magsintas ng mga sapatos natin. Pero nung lumaki na tayo at kaya na nating magsintas mag-isa at kaya na nating lumakad, hindi sila ang gusto nating kasama sa mga lakad natin. Pag nararamdaman ng mga nanay na bakit gano'n, parang mas gusto nilang kasama yung iba kaysa sa akin na ina nila. Umiiyak sila pero hindi nila sinasabi. Umiiyak yung mga nanay natin. Pag sinisita natin sila, Nay! Facebook ka ng Facebook! Nagdaramdam sila pag sinisita natin sila, pag lagi silang naka-Facebook. Pero hindi natin alam. Kaya sila nagpe-Facebook. Kasi sa Facebook, may pumapansin ng mga damdamin nila. May kumakausap sa kanila. Kailan niyo ba huling kinausap yung mga nanay niyo? May mga times na yung mga nanay niyo nagpapaturo kung paano gumamit ng cellphone. Pero iritang-irita tayo pag nagpapaturo silang gumamit ng cellphone. Umiiyak sila, nasasaktan sila kasi feeling nila mga inutil sila.
Pero kaya lang naman nila gustong matutong gumawa ng cellphone kasi gusto nilang i-upload yung pictures nyo. Sinisitan natin yung mga nanay natin, naiinis tayo kasi wala silang ganda kundi mag-Candy Crush ng mag-Candy Crush. Kaya sila nag-Candy Crush kasi yun na lang ang nakakalaro nila. Kasi yung mga batang kalaro nilang yun, wala na. Kaya umiiyak sila pero hindi nila sinasabi. Maraming times umiiyak ang mga nanay natin pag feeling nila nababastos natin sila. Pag feeling nila wala silang kwenta. Umiiyak sila. Umiiyak sila sa takot pag hindi tayo umuwi ng maaga kasi hindi nila alam kung saan tayo napunta, kung napahamak na tayo. Pero pag umuwi tayo, tatalak na, saan ka nang galing? Ganyan. Kunyari matapang, pero bago pa dumating, umiiyak niya. Umiiyak siya, pero hindi niya sinasabi. Maraming pagkakataon, umiiyak sila, pero hindi nila sinasabi. Pero ang tapang-tapang ng mga nanay natin, kasi ang tibay ng kalooban nyo na kimkimin at tiisin yung mga sama ng loob nyo at palitan ng ngiti para sa aming lahat. Thank you very much to all the mothers here tonight. Thank you very much for your life to all the mothers. Kaya naman, sa lahat ng mga nanay natin, na totoong superhero, bago pa nagkaroon ng Elastic Man, bago pa nagkaroon bago pa nagkaroon ng Superman at mga Spider-Man, ang totoong superhero natin ay ang mga nanay natin. And I would like to share this song para sa inyo ng mga nanay at sa ating mga anak na patuloy na gustong magmahal pa rin ng ating mga nanay. Because our nanas are our real superheroes.